Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. He created us in His image and likeness. Our Father is good, He is just, He is righteous, He is holy, He is awesome, He is magnificent. And His love for us is for all eternity. Our Father, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He loves us so much that He sent to us our Savior, the Messiah, Jesus Christ, the man clothed in linen with an inkhorn. And now we have a hope in the future because of Jesus Christ's precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus, He will come to us. Jesus is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. Our Father exalted the name of Jesus above all names. And so Jesus will come again at the last days to judge the people. We are the friends of Jesus, and He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. So we must obey the commandments, the statutes, and the ordinances of our Father. And we must remember Jesus Christ's sacrifice on the cross. Our Father will never leave us nor forsake us. Even if we're already old and gray, He is faithful to us. I thank the Holy Spirit for His reminding us always to do righteousness, to make wise decisions, to fear our Father, to love Him and to respect Him with our whole being, so that we may inherit our portion. Our Father, He is our inheritance. Kasi last time we read Proverbs chapter 14. Dito sa Proverbs chapter 14, the wise woman, ang nation na may takot kay Almighty Father, builds her house. Pero ang nation na walang takot kay Almighty Father, sinisira niya ang kanyang nation, ang mga tao. Kaya dapat magkaroon tayo ng takot sa tatay natin. Sundin siya. So, inuulit-ulit dito yung mga repercussions. Pag ikaw ay obedient, at pag ikaw ay disobedient. Pag ikaw ay wicked, at pag ikaw ay righteous, pag ikaw ay honest, at pag ikaw ay a liar. Pag ikaw ay may discerning spirit, at kung ikaw ay mocker. So, may distinguishing factor. Saan mapupunta ang mga mocker, mga foolish people, mga wicked people? Sa eternal damnation. Bigay ito ni Almighty Father sa atin, itong Book of Proverbs and all the books in the Bible. Because this is the manual of our lives. Para alam natin kung paano mabuhay dito sa mundo na to. Mga examples na ibinigay sa atin ng tatay natin. At ang ating best example, si Jesus Christ. Susundin natin. Stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Babantayan natin ang ating mga bibig. So, sometimes nakakasalita tayo ng hindi maganda, hihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Through the name of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya ang sin offering, burnt offering, grain offering, burnt offering, drink offering, thanksgiving offering. Yung mga foolish people,
Ayaw nilang magbago. Pero, goodwill is found among the upright. Pag humingi tayo ng tawad sa tatay natin, that's considered righteousness. Kahit na wicked tayo, kung tayo ay magpapakumbaba, if we humble ourselves before our Father, righteous na matatawag yun, or upright. Alam natin na ang house ng wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish or pagpapalain. Kung hindi tayo lahat pinagpapala dito sa mundo na to, no, kasi may mga trials and tribulations tayo. So ang pagpapala na sinasabi dito sa Bible ay ang everlasting life, eternal salvation. Matatawag tayong simple or foolish kung tayo ay naniniwala sa mga bagay ng mundo na to. Pero matatawag tayong prudent kung tayo ay may faith kay Almighty Father. At hindi tayo dapat agad-agad nagagalit. Kasi pag quick-tempered ang isang tao, foolish siya, nakakagawa siya ng foolishness. At patient tayo, slow to anger gaya ng tatay natin. Di ba si Jesus, nung nakaharap siya sa mga Pharisees, tsaka sa mga Sadducees, tsaka sa mga tao, kahit galit sa kanya mga tao, anong reaksyon ni Jesus? Hindi siya nagagalit. Iniintindi niya yung tao. It is a sin to despise one's neighbor. Pag galit ka sa neighbor mo or sa brethren mo or meron kang animosity, no? Alam natin yung meaning ng animosity. Ano nga ba animosity? Kung meron tayong animosity sa brethren natin, kapwa-tao natin, hostility or hatred, no? Antagonism, resentment. Ayaw ni Almighty Father yon. Dapat mahal natin ang kapwa-tao natin. Dahil kung ang kapwa-tao natin ay hindi natin kayang mahalin, nakikita natin ang kapwa-tao natin pero hindi natin tinutulungan, paano pa kaya pag si Almighty Father na hindi natin nakikita ngayon? Paano natin sasabihin na mahal natin si Almighty Father kung yung kapwa-tao natin na nakikita natin ngayon ay hindi natin mahal, hindi natin tinutulungan? It's hypocrisy. Minsan may nakikita ako ng mga religious institution. Mayaman sila. Marami silang mga buildings, marami silang mga schools, marami silang mga congregations, marami silang properties. Bakit dumami ang properties nila? Hinihingi nila sa tao. Imbis na ibigay ngayon nila sa tao, saan nila dinadala yung properties nila? Ginagawa nilang negosyo, nagtatayo sila ng bangko, swapang. At kung mapapansin nyo, no, yung mga private schools, sinong may-ari ng mga private schools? Bakit ang mahal ng tuition fee? Matuturingan pa man din na religious institution ang nagpapatakbo ng mga private schools na yun, pero bakit mahal? Puro mayayaman lang ang nakakapag-aral. Bakit? It's because yung religious institution na yun ay hindi totoong para kay Almighty Father, kundi para sa selfish gains ng tao. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Marami, iba-ibang religion, mga private schools. Iba-iba ang religion. Mahal ang singil. Hindi makapag-aral ang mga mahihirap. So, totoo bang mahal nila yung kapwa-tao nila? Hindi.
pinapakitang tao lang. Hypocrisy. Kaya sira ang mundo natin. Dahil puro greedy ang tao, puro mayayabang. Paano natin sasabihin na mahal natin ang kapwa-tao natin? Kung sa school pa lang, ang taas na ng singil ninyo. Tatayo pa kayo ng mga negosyo ninyo. Sa inyo na pupunta yung pera. Hindi kay Almighty Father. Dahil hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. A heart that is willing to obey Him, to love Him. Yun ang kailangan ni Almighty Father. Kaya mas madami ang mapupunta sa eternal damnation. Akala ng mga tao na tama ang kanilang ginagawa. Pero hindi nila kinukonsulta si Almighty Father sa kanilang mga ginagawa. Nagdidesisyon sila ng kanilang sarili. At ang ginagawa nila, pinagsasama-sama pa nila yung mga taong matatalino. Yung mga taong matatalino na yon, dito lang sa mundo ang kanilang katalinuhan. Yung Almighty Father, bali wala yung mga katalinuhan na yon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. So dito na tayo sa Proverbs chapter 15. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pag makipag-usap ka sa tao, dapat merong respeto. Dahil pag may respeto ka, kahit meron kayong disagreement, hindi ka agad-agad nagsisisigaw. Nawawala ang galit. Pero, kung nagsisisigaw, masasama ang mga salita na sinasabi, harsh words, stirs up anger. Nagmumurahan sa kalye, no? Malakas ang boses. Minsan hindi naman gusto nilang mag-away, napupunta sa away kasi hindi nagkakaintindihan dahil malalakas ang boses. Akala nag-aaway. The tongue of the wise adorns knowledge. Ang dila ng mga tao may takot kay Almighty Father, merong knowledge. But the mouth of the fool gushes folly. Pag ang tao ay walang takot kay Almighty Father, ang lumalabas sa bibig niya ay puro kasamaan. Puro mga pangit na mga plano, pangit na mga pangyayari, pangit na mga ideology. The mouth of the fool gushes folly. Kaya kung magdesisyon tayo, tatanong natin kay Almighty Father. Magsasalita tayo, mabantayan natin ating bibig. The eyes of the Lord are everywhere. Lagi tayong nakikita ng tatay natin. Kaya nga isa sa mga faces of the four living creatures ay eagle. At ang four living creatures maraming mata all over because the eyes of the Lord are everywhere. Nakikita tayo ni Almighty Father kahit anong ginagawa natin. Akala natin nakakapagtago tayo. Hindi tayo nakakapagtago. Matindi pa sa CCTV ang mata ni Almighty Father. Matindi pa sa X-ray. Kita yung heart natin. Kita yung soul natin. Kita ang spirit natin. Kita yung mga pinaplano natin sa buhay. Kita ba ng MRI yon or ng X-ray? Hindi kita yon. Si Almighty Father kita niya because our Father is powerful. He created us. He knows us through and through. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. So hindi lang sa wicked people nakatingin si Almighty Father, pati na rin sa mga tao na sumusunod sa Kanya, binabantayan niya. Yung mga bagay, yung mga salita na lalabas pa lang sa bibig natin, alam na ni Almighty Father.
The soothing tongue is a tree of life. Buhay. Puno ng buhay. Soothing tongue. But a perverse tongue crushes the spirit. Ano yung perverse tongue? Tinitwist ang katotohanan. Sinungaling. Pero yung soothing tongue, yung mga totoo ang kanyang inilalabas sa kanyang bibig, nakakabigay buhay sa mga tao. Nakakagaling. Masakit man, pero totoo ang sasabihin mo. Therefore, tree of life, yung mga sinasabi mo dahil may heal ka. Spiritual healing, emotional healing. Kaya nga, tree of life. Masakit man, pero nakakabuhay. Dahil yung anong sakit natin? Kasalanan. Para gumaling tayo sa kasalanan natin, dapat gamutin. Anong ginagawa ng mga doktor para manggamot? Pinapainom ng antibiotics, mapapait yon. Or inooperahan, di ba? Masakit din yon. Ganon din yung dila. Para gumaling ang tao sa kanilang emotional healing, magkaroon ng emotional healing, mental healing, spiritual healing, kailangan sabihin yung totoo kahit masakit. Pero kung ang dila ay sinungaling, ang tao ay sinungaling, saan mapupunta ang kaluluwa ng tao na nagsasabi sa inang sinungaling? Masisira ka. Crushes the spirit. A fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Tatanggapin natin yung mga correction na binibigay sa atin. Mamimali tayo na ginawa, tatanggapin natin yung mga correction ng tatay natin. Because that's righteousness in itself. Accepting that we are sinners, accepting that we are not perfect, accepting that we need our Father to discipline us. Dahil pag hindi natin tinanggap yung discipline, yung pagre-rebuke sa atin, foolish na matatawag. Walang takot kay Almighty Father. Verse 6, the house of the righteous contains treasure, but the income of the wicked brings ruin. Ang bahay ng isang tao na sumusunod kay Almighty Father, punong-puno ng treasure. Pero, ang dumarating sa mga wicked people ay kasiraan. So, kino-compare uli yung righteous at ang wicked. Bakit great treasure? Dahil ang great treasure natin ay yung tatay natin. Siya ang ating inheritance. Pero sa mga wicked, ano ang mai-inherit nila? Ang mai-inherit nila ay ang impyerno. Sheol, Hades. Verse 7, the lips of the wise spread knowledge, but the heart of fools are not upright. Yung bibig ng isang tao na may takot kay Almighty Father, ipinapakalat niya ay knowledge. Pero ang puso ng isang tao na hindi tama sa paningin ni Almighty Father ay foolish. Dahil mali ang kanyang desisyong ginagawa. Dahil wala siyang takot kay Almighty Father. Sinusunod lang niya ang kanyang sarili. Verse 8, the Lord detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases Him. Yung mga wicked people, akala nila tama yung kanilang sacrifice. Yung mga tao na nagsasacrifice sila sa mga taong namatay na, sa mga inuno nila, nagsasacrifice sila sa mga graven images. Ayaw ni Almighty Father yun. That's abomination. Pero ang prayer ng may takot kay Almighty Father, worship Him in spirit and in truth, it pleases the Lord. Dahil sinusunod natin ang kanyang commands and statutes. The Lord detests the way of the wicked, but He loves those who pursue righteousness. Galit si Almighty Father sa mga gawain ng kasamaan.
Pero, mahal niya yung mga tao na sumusunod sa Kanya, na naghahangad ng righteousness, hinahabol ang righteousness. Kahit na nagkakamali tayo, tatayo pa rin tayo, hahanapin natin ang tatay natin, that's righteousness. Hingi tayo ng kapatawaran, isisik natin yung heart ng tatay natin, that's righteousness. Nakafocus tayo sa Kanya. Verse 10, stern discipline awaits anyone who leaves the path. The one who hates correction will die. Stern discipline awaits anyone who leaves the path. Matinding disiplina ang gagawin sa mga tao na wala sa path to righteousness. At ang mga tao na galit pag kinokorek, ano ang kapupuntahan nila? Death. They will die. The one who hates correction will die. Sino ba yung mga taong ayaw ng correction? Madami. Yung nasa Romans chapter 1, andun yung mga listahan ng mga kasalanan. Yung mga tao na gustong patuloy na gumawa ng kasalanan, they will die. Baka sabihin nyo, lahat naman ng tao namamatay. Okay? Pero nga, ang real death, second death, ay eternal damnation. There's no more hope in the future for those people. The souls of those people, walang hope. Hindi makakalabas doon sa impyerno kahit sumigaw ka ng sumigaw doon. Kung ayaw mo ikaw na correct ka ni Almighty Father, ay doon ka nararapat sa impyerno. Pero kung tanggap natin na kinokorek tayo ni Almighty Father, we will inherit God's kingdom. Death and destruction lie open before the Lord. How much more do human hearts? Yung kamatayan at ang destruction lie open before the Lord. How much more do human hearts? Mas lalo na ang puso ng mga tao. Another word for destruction is abandon. That's another word for destruction. Pag sinasabing abandon, destruction, ito ay impyerno. Death and destruction lie open before the Lord. How much more do human hearts? Dahil ang puso natin madumi. Kailangan linisin. Paano malilinis? Denying ourselves, taking up our cross and following Jesus Christ, obeying the commandments of our Father, loving people, and most of all, loving our Father wholeheartedly with our whole being. Verse 12, mockers resent correction. Sino ba yung mga mockers? Insulters, hecklers, ridiculers, mga bully, oppressor, persecutors, ayaw nila ng correction. So they avoid the wise. So napapansin ninyo, ina-avoid nila yung mga taong may takot kay Almighty Father. Lagi nilang inaaway ang mga taong may takot kay Almighty Father. So sa mundo natin ngayon, padami ng padami ang mga tao na galit kay Almighty Father. Bakit? Padami ng padami ang kasalanan ng tao. Nagkakandahawa-hawahan na ang kasalanan. Nagigising lang ang tao. Natatauhan lang yung tao kapag nakaranas ng pains and sufferings, trials and tribulations.
Pag nagkaroon ng sakit na malala, natatauhan ng tao. Pero pag okay ang tao, maganda ang kanilang posisyon sa buhay, nakakalimutan na si Almighty Father. Kaya nga tayo ay tumatanda, inaalaw ni Almighty Father yon para ang buhay natin, maalala natin kung saan tayo galing, maalala natin na tayo ay weak, na wala tayong kwenta pag wala si Almighty Father. Kaya inaalaw niya yon na makaranas tayo ng trials and tribulations para tawagin natin siya dahil ang tatay natin powerful. Pag hopeless na tayo no, at saka helpless, doon lang natin kasi natututo, doon tayo napapalapit kay Almighty Father. Doon tayo nagpapakumbaba. Kaya nga di ba yung mga taong may sakit, dasal sila ng dasal kay Almighty Father. Napapalapit ang mga tao kay Almighty Father pag may sakit, pag nakakaranas ng pain. Dahil alam natin, deep within na yung tatay natin, siya lang ang makakatulong sa atin. Verse 13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Pag masaya yung heart natin, kita sa mukha natin, masaya tayo. Pero, kung tayo ay may pain, deep within, yung heart natin aches, anong itsura natin? Lugmok, di ba tayo? Depressed, no? Anxious. Yung depressed, past yun, naalala mo. Yun ang ibig sabihin ng depression. Pero pag anxious ka, may anxiety ka, yung future naman ang iniisip mo kung paano bang mangyayari sa future, no? Yun ang difference ng anxiety and depression. Ako naman ba meron ako? Wala na akong depression. Anxiety lang ako. Pero magtitiwala ako sa tatay ko. Dahil on my own, wala akong magagawa. Yung plano ni Almighty Father, yun ang susundin natin. Marami tayong mga plano sa buhay. Pero, ang mangyayari lang ay yung plano ni Almighty Father. Yun ang the best. Kaya, ibibigay natin sa tatay natin, Lord, what's your plan for me? So, kahit matanda na tayo, may plano pa rin sa atin si Almighty Father dahil tayo ay mahal niya. Dahil tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father, walang age. No? Dahil nga, nung ginawa niya tayo, sabay-sabay niya tayong ginawa. Flames of fire. Kaya nga pagdating natin sa heaven, walang matanda doon. Pare-pareho ang ating age. Or pare-pareho yung itsura natin. Hindi pare-pareho. Pare-pareho yung halimbawa, lahat tayo 20 years old ang itsura, ganon, no? Dahil yung soul natin kaedad ng age ni Adam and Eve. Iba-iba lang yung time frame kung kailan tayo pinanganak dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Almighty Father, go forth and multiply para nga may panganak lahat ng mga tao sa heaven, maging tao. Mga flames of fire. And then, yung inheritance natin, sabay-sabay ibibigay. So, si Daniel, nag-aantay rin siya. Si David, nag-aantay din. Si Adam and Eve, nag-aantay pa rin up to now. Ang pinakamatagal na nag-aantay ng inheritance ay si Abel. Siya yung unang nakabalik kay Almighty Father. Mas naunahan pa niyang makabalik si Adam and Eve, no? Si Abel. Dahil si Abel,
He was killed by his brother Cain. Verse 14, the discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds only folly or foolishness. Ang lumalabas lang sa bibig ng mga foolish people ay foolishness din. Kasi yun lang nasa kanilang puso. Pero yung discerning heart, may pagmamahal kay Almighty Father, may respeto, ang gusto nila ay knowledge. Si Jesus Christ, bata pa siya, full of wisdom and knowledge na siya. Tinuturuan siya ni Almighty Father. Kausap siya ni Almighty Father. Bata pa lang si Jesus. Verse 15, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Cheerful heart. Paano tayo magkakaroon ng cheerful heart? Wala tayong takot. Cheerful heart. Kung ano man ang mangyayari, masaya tayo dahil ang kasama natin, yung tatay natin. The cheerful heart has a continual feast. All the days of the oppressed are wretched. Yung mga tao na disobedient, yung buhay nila sa mundo na to ay kalunos-lunos. Yung discerning, ibig sabihin ng perceptive ka. Bright ka na tao, brilliant ka na tao. May takot ka kay Almighty Father. Insightful. Verse 16, better a little with a fear of the Lord than great wealth with turmoil. Kahit hindi tayo mayaman dito sa mundo, pero kung may takot tayo kay Almighty Father, He will sustain us. Ngayon, may mga tao na malaki ang kanilang kayamanan dito sa mundo, pero puro gulo naman ang nasa buhay nila. Puro away, puro gulo, hindi na nila naaasikaso, kung ano mang dapat na asikasuhin, wala silang takot kay Almighty Father. Kaya kahit na hindi tayo mayaman, kung may takot tayo sa mundo, ay may takot tayo kay Almighty Father, yun ay better, mas mabuti yun. Dahil meron tayong cheerful heart. Mayaman ka nga dito sa mundo, pero puro gulo naman ang nararanasan mo. Wala rin. Better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. Small servings ng vegetables, pero may pagmamahal. Kesa naman sa kakain ka ng mataba na baka, pero puro may galit naman. Paano malulunok yun? Ano? Naka-experience ba kayo yung may galit ka sa kapwa-tao mo, tapos kakain ka? Siyempre, hindi ka makakain. Pero, kung puro pagmamahal ang nandun sa'yo, wala kang galit, kahit na vegetables lang na konti, masaya ka, kumakain ka. Masarap ang kain mo. Merong ibang mga mayaman, no? Ang dami ng handa pag may party. Pero, hindi nagkakasundo-sundo yung pamilya nila. Ang gulo nun. Paano ka kakain nun? Walang ganang kumain. Ang nag-enjoy lang, yung mga bisita lang. Verse 18, a hot-tempered person stirs up conflict. Pag maitin ang ulo, kaya wag tayo maitin ang ulo, no? Ako rin maitin din ang ulo ko. Pinagpagalitan ko ni Almighty Father. A hot-tempered person stirs up conflict. Gulo to. But the one who is patient calms a quarrel. So, ano tayo dapat dito? Tayo dapat ay maging pasyensyoso para walang gulo. Kasi kung tayo ay mainitin ng ulo, laging may gulo. Wala namang problema, pero may itang ulo mo, magugulo pa rin. No? Paano mawawala yung init ng ulo natin? Si Almighty Father ang lagi nating iisipin. Siya ang nakakapagpakalma sa atin.
The Prince of Peace, Jesus Christ. Verse 19, the way of the sluggard is blocked with thorns. Sluggard, no, tamad. Naharangan ng mga tinik yung kanyang path pag tamad siya. But the path of the upright is a highway. Pag highway, malaki ang kalye. Madaling daanan. Pero kung ikaw ay tamad, yung dadaanan mo puro thorns. Anong ibig sabihin nito? Ano bang sluggard or tamad? Ang tamad ay yung tao na ang isip lang ay nasa mundo na to. Hindi siya nagtatrabaho para kay Almighty Father. Ang trabaho na ginagawa niya ay para sa kanyang pangkasariling kapakanan lang. Selfish, greedy. Ngayon, yung mga tao na nagtatrabaho para kay Almighty Father, wino-worship si Almighty Father, mahal si Almighty Father, at sinisik ang counsel ni Almighty Father, yung kanilang path maluwang, walang problema, magandang daanan. Tahimik, smooth ang daanan. Pero kung ikaw ay tamad, hindi ka nag-store up ng treasures in heaven, may blockage. Ang blockage, mga tinik, masasaktan ka. A wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. Yung wise man, may takot kay Almighty Father. Nagiging maganda ang kanyang path na dadaanan. Siya ay masaya sa kanya ang kanyang mga magulang. Masaya si Almighty Father pag ang tao ay wise. May takot sa tatay kay Almighty Father. Pero ang taong walang takot kay Almighty Father, galit siya sa kanyang nanay. But a foolish man despises his mother. Sino ba yung mother? Galit sa mundo. Mother, no? Galit sa mundo. Kasi ito yung motherland. A foolish man despises his mother. Kasi ang kanyang ginagawa lang ay para masira ang mundo na to. Pag foolish ang tao, walang takot kay Almighty Father. Nakakahiya. Verse 21. Folly brings joy to one who has no sense, but whoever has understanding keeps a straight course. Pag walang no sense, hindi diretso ang lakad. Paano? Pa-zigzag. Folly brings joy to one who has no sense. But whoever has understanding keep a straight course. Diretso ang lakad pag nakakaintindi. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaintindi or understanding, may knowledge kay Almighty Father. Smooth sailing ang buhay natin. Pero kung tayo ay wicked, tayo ay foolish, walang yung dadaanan natin, hindi natin alam kung saan tayo dadaan. Maguguluhan tayo. Kung ano ang path na gagawin natin kung tayo ay foolish. Dahil ang knowledge galing kay Almighty Father and understanding, siya ang mag-straighten ng path natin. Alam natin kung saan tayo dadaan. Alam natin kung ano ang plano sa atin ni Almighty Father. Kasi yung foolish people, hindi nila alam kung anong plano sa kanila ni Almighty Father. Dahil sarili lang nilang kagustuhan ng kanilang ginagawa. Pero pag tayo, alam natin, si Almighty Father, may takot tayo sa Kanya, alam natin kung anong plano sa atin ni Almighty Father. At diretso tayo sa kung ano man ang plano ni Almighty Father sa atin. Dahil siya ang nagpe-pave ng way for our path. Verse 22, plans fail for lack of counsel. Nasisira yung mga plano natin pag hindi tayo humingi ng advice kay Almighty Father. Sira ang buhay natin. Kaya ang daming tao, sira ang buhay. Pag wala tayo kay Almighty Father, sira ang buhay natin. But with many advisors, they succeed. Sinong advisor natin? Yung tatay natin.
You will hear a voice behind your ear saying, go this way and go that way. Makakausap natin ang tatay natin through the power of the Holy Spirit. A person finds joy in giving an apt reply, and how good is a timely word. Yung isang tao, masaya siya pag nakakapagbigay siya ng magandang salita. At maganda rin yung nakaka-inspire siya sa mga tao na nangangailangan ng advice. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word. Paano tayo magkakaroon ng makakapagbigay ng apt reply? Dapat yung heart natin kaisa sa puso ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Para meron tayong magandang reply sa mga tao. Para tayo magkaroon ng joy and peace in our hearts. Verse 24, the path of life leads upward for the prudent. Pataas. Yung path of life, pataas. The path of life leads upward for the prudent. Pataas. Kasi nasa ng heaven, pataas. No? Nasa heaven, nasa taas, nasa north. To keep them from going down to the realm of the dead. Saan nga yung realm of the dead? Saan nga yung impyerno? Yung Hades o yung Sheol? Down. Nasa south. To keep them from going down to the realm of the dead. So nasa ibaba ang impyerno. Nasa ilalim. Ang heaven nasa itaas. Kasi may mga tao ang sinasabi, ang heaven ay ang mundo na to. Hindi to ang heaven. hindi nakakaintindi yung mga tao na yun. Those people are foolish. They don't know the Almighty Father. They don't fear the Creator. Verse 25, the Lord tears down the house of the proud. Sinisira ni Almighty Father ang mga tao na mayayabang. But He sets the widow's boundary stones in place. Pag sinasabing widow, ito ay, symbolically speaking, ito ay mga tao na walang malalapitan, mga humble people. Si Almighty Father nagsusustain sa mga humble people. The Lord tears down the house of the proud. Sisirain ni Almighty Father. Ano ba yung house? Yung house, hindi lang ito bahay, kundi kasama na rin yung plano ng mga proud people. Yung kanilang mga itinatag, sisirain ni Almighty Father pag mayabang. Pero, pag ikaw ay mapagkumbaba, the Lord will set the widow's boundary stones in place. Aayusin ni Almighty Father. Pag tayo ay nagpapakumbaba, ayusin niya ang ating buhay. Yung plano niya sa atin, maganda. Pero pag mayabang, sisirain ni Almighty Father ang mga plano, ang mga itinatag ng mga mayayabang na tao, walang takot kay Almighty Father. Baka sabihin nyo, hindi naman ako mayabang, hindi lang ako naniniwala kay Almighty Father. Kung hindi ka naniniwala kay Almighty Father, kahit sabihin mo hindi ka mayabang, mayabang ka pa rin. Dahil bakit hindi ka naniniwala kay Almighty Father? Kaya mo ba nabuhayin ang sarili mo? Kaya mo bang pigilan yung mga sakit na mangyayari sa buhay mo? Kaya mo bang kontrolin ang isip ng tao? Alam mo ba kung kailan ka magugutom? Anong oras yung pinaka-eksakto? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo? Kung asa na yung pagkain mo na napunta? Hindi alam, di ba? Kasi walang wisdom and knowledge, walang takot kay Almighty Father. Mayabang. Pag mayabang ka, galit si Almighty Father dahil hindi mo siya ina-acknowledge. Ang mga tao na nagpapakumbaba, ina-acknowledge si Almighty Father. Tsaka napapansin ko, yung mga taong walang takot,
hindi na-acknowledge si Almighty Father. Talagang mayayabang sila. Akala nila sila ay matalino na, pero that's foolishness in the sight of our Father. Foolish sila. Akala nila matalino sila dahil marami sila ng pag-aralan, mayaman sila, sinasabi na hindi na kailangan ng Diyos. Kailangan natin si Almighty Father. Darating ang oras, yung mga tao na walang takot kay Almighty Father, sa buhay nila, sa end ng buhay nila, no? Lumalapit sila kay Almighty Father. Yun nga lang, yung ibang mga tao, biglaan. Hindi na nakakapunta, hindi na nakakalapit kay Almighty Father. At paano tayo makakalapit kay Almighty Father? Kailangan natin ng high priest in the order of Melchizedek. Sino yon? Si Jesus Christ. Hindi makakalapit kay Almighty Father pag hindi lumalapit kay Jesus Christ. No. Ha? Isipin natin yon. May mga tao na ayaw i-acknowledge si Jesus Christ as God and King and Lord of Lords. Ayaw nila kay Jesus. So, kung yung mga tao na yon ayaw nila kay Jesus, kahit mahal nila si Almighty Father, tapos ayaw nila kay Jesus, ibig sabihin, hindi nila mahal si Almighty Father kasi hindi nila sinusunod si Almighty Father. Hypocrites. Disobedient. Pag disobedient, alam na natin pupunta eternal damnation. The Lord detests the thought of the wicked, but gracious words are pure in His sight. Gusto ni Almighty Father, yung mga gracious words, pure yon sa mata ni Almighty Father, pero ayaw niya ng isip ng mga tao na wicked. Basahin nga natin kung sino ba yung mga wicked. Baka nakakalimutan na ninyo. Sino ba ninyo? Ako lang naman nanonood na to. Sino ba yung mga wicked people? Madami. Balik ulit tayo sa Romans chapter 1. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppresses or hold down the truth in unrighteousness. Sinusuppress, tinatako at tinatakban or pinipigilan ang katotohanan para mailabas ang katotohanan. Sinusuppress. Who suppress the truth in unrighteousness. Gumagawa ng unrighteousness para itago ang katotohanan. Because what may be known of God is manifest or evident in them or among them. For God has shown it to them. Pinakita na sa atin ni Almighty Father. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Invisible attributes. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng graven images, no? Ayaw ni Almighty Father, no? Dahil si Almighty Father, He is holy, He is just. Kahit image ni Jesus, hindi pwede. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and divine nature, or deity, or Godhead, so that they are without excuse. Wala na tayong excuse. Alam na natin lahat eh. Hindi tayo makakapag-excuse. Lord, hindi po ako na-inform. Hindi ka pwedeng maka-excuse. In-inform tayo ni Almighty Father. Ang dami ng mga prophets at itong Bible. Kaya wala tayong excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God. Nor were thankful. Hindi thankful. Napaka-ungrateful ng mga tao dito sa mundo. Hindi na sinasamba si Almighty Father. Hindi nila ino-honor. But became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Bakit foolish ang kanilang hearts? Ay nang acknowledge si Almighty Father, maitim ang kanilang mga puso. Professing to be wise, they became fools. Mga tao na nagsasabi na kami ay wise, kami ay full of wisdom. Kung ikaw ay full of wisdom, dapat meron kang takot kay Almighty Father. Kung wala kang takot kay Almighty Father, you are a foolish person. Professing to be wise, they became fools.
Ang akala kasi ng mundo na to, ang pagiging wise ay matalino ka sa book, matalino ka sa mundo na to. Hindi yun ang wise kay Almighty Father. And change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Ginaya yung image ni Almighty Father, incorruptible. Pero anong ginawa ng tao? Gumawa ng image like corruptible man. Ano ba yung corruptible man na image? Mga graven image na ginagawa ninyo, na sinasamba ninyo. Gawa sa ginto, kahoy, silver, plastic, papel. Ano pang mga material ang ginagamit ninyo? Incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Gumagawa kayo, pati ahas, sinasamba ninyo, daga, ipis, sinasamba ninyo, mga, ano pa ba yung mga sinasamba, elepante, sinasamba ninyo, rabbit, cow, sinasamba ninyo, ginadjust ninyo. Ano ba yung sinasamba ninyo? Karton, pader, sinamba na niyo, pati pader, sinamba ninyo. Nagkaroon na ng korte ng amag sa pader. Ay, korting tao to May ulo. May ulo, korting tao yung amag na to Siguro pwede natin sambay. Ganun kayo? Ba't ganun? Amag yun Nasa pader. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Hindi nila respeto ang katawan, who exchanged the truth of God for the lie. May katotohanan si Almighty Father, mas gustong gawin ng mga tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan na galing kay Almighty Father. And worship and serve the creature. Mas pinaglingkuran ninyo ang tao. Mas pinaglingkuran ninyo yung mga hayop kaysa kay Almighty Father. Mas pinaglingkuran ninyo ang kahoy, mas pinaglingkuran ninyo ang nature, ang environment kaysa kay Almighty Father, who is blessed forever. Amen. Pinaglingkuran ninyo yung semento. Anong ginawa ngayon ni Almighty Father? For this reason, God gave them up to vile passions for their women, exchanged the natural use for what is against nature. Ano yung women? Exchange the natural use for what is against nature. Against nature, ang women to women. Ano pa? Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, lalaki sa lalaki, babae sa babae, that's shameful in the eyes of the Father. Abomination, uncleanness, unrighteousness, wickedness, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Merong penalty. Anong penalty? May kaparusahan yon. Matatanggap nila ang kanilang kaparusahan dahil sa mali nilang ginagawa. Sasabihin natin to sa kapwa-tao natin. Hindi natin itatago. Huwag na sasabihin, ay, hindi yata mapupunta sa impyerno yung mga taong babae sa babae at lalaki sa lalaki. Anong nandito sa Bible? Hindi ka nagbabasa? Ayaw mong sabihin sa mga tao, tinatago mo dahil natatakot ka? Anong kinatatakutan mo? Takot ka sa mga tao, hindi ka takot kay Almighty Father? Hindi mo respeto si Almighty Father. Hindi, respeto sa kapwa-tao. Respeto sa kapwa-tao, pero si Almighty Father, hindi mo respeto. Kadumihan ang ginagawa ng tao. Paano mo i-respeto? Hindi nire-respeto ni Almighty Father ang mga taong gumagawa ng kadumihan.
Anong gagawin ni Almighty Father pag gumagawa tayo ng kadumihan? Eternal damnation. Itatapon sa impyerno. Maliwanag na maliwanag naman. Huwag niyo itatago sa mga tao. Hindi baka ma-hurt sila. Ma-hurt sila pero si Almighty Father matagal na natin sinasaktan. Anong gusto niyong dahilan? Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge. Ayaw nilang ilagay si Almighty Father sa kanilang knowledge. Anong ginawa ni Almighty Father? God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting. Hinayaan na ni Almighty Father dahil ayaw nila kay Almighty Father. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, or greediness, maliciousness or malice, full of envy, inggitan, murder, strife, deceit, evil-mindedness. Laging nasa isip ay puro evilness. Gumawa ng kasamaan. They are whisperers, mga chismoso. Mga gumaganon, mga gumaganon. Ano pa? Backbiters. Akala sa harap kaibigan, pero pag nakatalikod, inaaway mo. Haters of God, galit kay Almighty Father. Ayaw nila kay Almighty Father. Violent, mga violente na tao. Nagwawala. Walang self-control. Proud, mayayabang. Boasters. Nagmamalaki. Inventors of evil things. Nag-imbento ng mga bagay na mapangit. Sino ba yung mga inventors ng evil things? Mga pangit na bagay ang iniimbento. Puro mga panloloko sa kapwa-tao, panglalamang ang iniimbento. Disobedient to parents. Hindi sinusunod ang mga magulang or hindi sinusunod ang sinasabi ng mga nakakatanda na para naman sa ikabubuti. Walang respeto. Undiscerning, hindi nakakaintindi. Untrustworthy, hindi mapagkakatiwalaan. Unloving, hindi nagmamahal sa kapwa-tao. Unforgiving, hindi nagpapatawad. Nagtatanim ng galit. Unmerciful, walang awa, hindi ka naawa. Who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Ha? Pag sinasabing deserving of death, ang mga nagpa-practice ng mga backbiters, haters of God, violent, proud, nagpa-practice ng man to man or woman to woman, immorality, covetousness, pagkakabahabahagi, murder, those people deserve to die. That those who practice such things are deserving of death. Pag sinasabing deserving of death, sa impyerno. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Ina-approve nyo kahit hindi ka nagpa-practice ng man to man or woman to woman. Pero ina-approve nyo, okay yan. Okay yan. Pag ina-approve mo yon, magpapalagay tayo ng law na pwede nang magkasal ang babae at sa babae at lalaki sa lalaki kahit hindi ikaw yon. O inaprubahan mo, o lagot ka na kay Almighty Father. Those who practice such things are deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Nayaan mo pati anak mo, hindi mo pagsabihan. Yung tao alam naman nila yung mga bagay na masasama, pero bakit patuloy pa rin ginagawa? Dahil matigas ang ulo natin. The Lord detests the thoughts of the wicked, but gracious words are pure in His sight. No? Balik ulit tayo sa Proverbs. The greedy bring ruin to their households, mga swapang. But the one who hates bribes will live. Yung mga suhol. Ayaw mong manuhol. Hindi ka tumatanggap ng suhol.
ikaw ay mabubuhay kasi ano ka, honest living, no? Honest ka. Ayaw mo ng suhol. Sa government, puro suhol. Kailangan para gumapang, lumakad ang papel mo, kailangan ng suhol. O, Christian ka, tapos tumatanggap ka ng suhol, lagot ka na kay Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang lahat. Walang matatago. Kita agad ni Almighty Father. Nakatingin si Almighty Father sa mga good and wicked people. Nakabantay. Verse 28, the heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. Laging lumalabas sa mga wicked people, yung bibig nila, kasamaan. Puro pagmumura. Puro paggawa ng panglalamang. Puro kayabangan. Pero yung puso ng mga tao na sumusunod kay Almighty Father, bago magbitaw ng salita, iniisip mabuti, weighs its answers. The Lord is far from the wicked. Malayo si Almighty Father sa mga wicked people. But He hears the prayer of the righteous. Dinidinig ni Almighty Father ang mga prayer ng righteous people. Paano tayo magiging righteous? Paano tayo dinggin ni Almighty Father? We must seek Him. Obey Him. Ask for forgiveness. Humble ourselves before our Father. Through Jesus Christ, our mediator, the only mediator. Verse 30, light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones. Ano ba yung good news? Ha? Uy, good news, ikumpare, ano na, hindi yun ang good news. Uy, good news, successful ka pare, good news yan. Hindi yan ang good news. Ang good news ay ang salita ng Diyos. Ito ang good news, ha? Light in a messenger's eyes brings joy to the heart. Nakakasaya ng puso. Nagsishare ng salita ng Diyos. Gives health to the bones. Tagos hanggang buto. Yung health. Dahil pag shinare sa atin ang salita ng Diyos, our whole being gumagaling. Dahil ang sakit na natin, kasalanan. Magiging healthy tayo spiritually, mentally, emotionally. Pag kinakausap natin ang tatay natin, pag nagbabasa tayo ng Bible, pag nagpe-pray tayo, nagkakaroon ng light yung mata natin, nagliliwanag, na bubuksan ang isipan natin, sumasaya ang puso natin, na-enlighten tayo. At yung tatay natin, napakabuti. Verse 31, whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Pag tumatanggap tayo ng correction, sino magiging sino ang makakasama natin? Will be at home among the wise. Mga wise people ang makakasama natin, kapareho natin na may takot kay Almighty Father. Kung tayo ay pare-parehong may takot kay Almighty Father, may respeto kay Almighty Father, may pagmamahal kay Almighty Father, saan ang punta natin? Sa everlasting life. Pag tayo ay nagpapakumbaba, nakikinig tayo sa correction, Brad, mali yan, sis, mali yan. Ito ang nakalagay sa Bible. Kung nakikinig tayo, we will be at home. At home tayo, kasama ng mga wise. Asan yung mga wise? Kasama ni Almighty Father, at home tayo in heaven. Yun ang ating real home. Sometimes, naiisip pa ninyo, saan ba ako nakatira? Ako kasi naisip ko yun eh. Saan ako nakatira? Feeling ko minsan naliligaw. Naliligaw ako eh. Parang hindi ata ako taga dito. Saan pa talaga ako? Saan ba talaga ang place ko? Kahit saan ako magpunta,
Hindi ko alam kung saan ang place ko. Ito ba? Dito ba ako? Hindi ito ang bahay ko. Alam kong hindi ito ang bahay ko. Hindi ako dito. Alam ko yun eh. Bata pa lang ako, alam ko na yun eh. Kasi nang natuto ako maglakad, naalala ko, dito ba ako nakatira? Bata pa lang ako. Siguro, bago pa lang ako naglalakad doon, dito ba ako nakatira? Ba't ang taas naman ng hagdanan na to? Naalala ko yun eh. 2 years old yata ako, bago pa lang ako naglalakad noon. Ito ba ang bahay ko? Parang gano'n, nagtatanong ako, ito ba ang bahay ko? May gano'n ako eh. Kahit saan ako mapunta, parang hindi itong bahay ko. Hindi ito, parang hindi ito. Ang dami ko na napuntahan na bahay na napatira sa mga iba-ibang lugar. Pero hindi itong bahay. Kahit hindi ako mapakali. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Kasi ang home natin, sa tatay natin, yun ang ating real home. Verse 32. Those who disregard discipline despise themselves. Pag ayaw nating madisiplina, kanino tayo galit? Sa tao ba na nagdidisiplina sa atin? Kay Almighty Father ba na dinidisiplina niya tayo? O yung sa tao na nagbibigay ng correction sa atin, na nag-remind sa atin? Kanino tayo galit? Hindi tayo galit kay Almighty Father. Hindi tayo galit sa kapwa-tao natin na nag-rebuke sa atin. Kanino tayo galit? Sino ang sinisira natin? Sarili natin. Sinisira natin ang sarili natin pag matigas ang ulo natin. Hindi naman ibang tao ang sinisira natin, ang sarili natin. Tayo ang napapahamak. Maraming nagre-remind sa atin na magsumunod kay Almighty Father. Pero matigas ang ulo natin. Sino ngayon na napapahamak? Sila ba na nagre-remind sa atin? Hindi. Tayo mismo ang napapahamak kasi nga matigas ang ulo natin. Those who disregard discipline despise themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Pero pag tinatanggap natin na tayo ay mali, nakakaroon tayo ng understanding. Nadadagdagan yung knowledge natin. Verse 33, and the last verse of Proverbs chapter 15. Wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Ang instruction ng wisdom, magkaroon ng takot kay Almighty Father, irespeto siya, mahalin siya. At bago tayo i-honor, dapat maging humble muna tayo. Accept natin na kailangan natin yung tatay natin. Accept natin na makasalanan tayo. Accept natin na hindi tayo perfect. Na wala tayong alam. Tanggapin natin yon. Para nang sa gano'n na i-honor tayo ng tatay natin. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kayamanan, yung tatay natin. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Yung mga tao dito sa mundo, iniiwan nila tayo. May mga sarili silang plano sa buhay. Pero si Almighty Father, ang plano niya, focus siya sa atin. O, nandito na nga. Proverbs chapter 16. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Proverbs chapter 16. May plano ang mga tao, may kanya-kanyang plano, pero galing kay Almighty Father ang lahat ng kasagutan. The Lord, from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Yung ating mga yung mga gawi natin, akala natin lagi tama yung mga ginagawa natin, akala natin lagi tama
Yung mga decision natin, nakala natin lagi tama. Pero, na kay Almighty Father pa rin, kine-check ni Almighty Father kung tama yon. Kaya, isisik natin yung advice ni Almighty Father. Acknowledge our Father. So that He will direct our path. Our Father loves us so much. Always pray to our Father. Talk to Him kahit ano ang ginagawa natin. Kahit anong ginagawa natin, pwede natin kausapin ng tatay natin. Inaantay niya tayo. Faithful siya sa atin. Laging nakabantay. Ang tatay natin. Powerful. Kahit marami tayong pagkukulang, iniintindi niya tayo. Mahal niya tayo. At dahil sa precious blood ni Jesus, meron tayong place in heaven to be with our Father. That's a grand master plan. Thank you, and God loves us all so much.